2:00 ng hapon, umalingaw-ngaw ang boses ng Pangulo sa Situation Room ng White House. Hinihiling ninyong maghintay pa kami ng 24 na buwan habang kasalukuyang bumubuhos ang mga misil, ang sigaw niya, at agad na nanlamig ang hangin sa Department of Defense ng Amerika. Nang gabing iyon, mahigit 1,400 misil mula sa Iran ang bumuhos sa kalangitan ng Gitnang Silangan. Halos abutin na ang limitasyon ng American Air Defense System at ang 38,000 sundalo sa base ay napilitang maghintay na lamang. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa isang lugar na hindi inaasahan, lumitaw ang isang kalasag na hindi pa nakikita ng sinuman. Matagumpay ang pagharang sa lahat ng papasok na target. Ang mga misil na hindi napigilan kahit ng tinaguri ang pinakamalakas na puwersa ng Amerika ay napahinto ng mga mandirigmang Kurd na walang sariling bansa. At sa sandatang iyon, kitang-kita ang selyo ng teknolohiyang Pilipino. Kumalat sa buong mundo ang tanong, bakit sila nakikipaglaban para sa Pilipinas? Ang katotohanan na sinubukang itago ng Lockheed Martin sa likod ng bilyon-bilyong dolyar na kita ay malapit ng mabunyag. Director Sterling, sagutin ninyo ng matapat. Sa ilalim ng glass ceiling ng NATO headquarters sa Brussels, Belgium, ang tanong ay tumusok sa aking dibdib na parang matalim na ngipin. Ang aktwal bang rate ng tagumpay ng Patriot ng Amerika ay tunay na tumutugma sa mga numerong nakasaad sa inyong classified documents? Ang nagtanong ay si Representative Bak, ang Deputy Minister of Foreign Affairs ng Poland. Bilang isang veterano na may karanasan bilang dating Deputy Minister of Defense, ang kanyang tingin ay mas matalim pa kaysa sa malamig na hangin ng air conditioning sa silid ng pulong. Sa likod ko, nagmamadaling naghahalungkat ng mga dokumento ang mga assistant ng delegasyon ng Amerika. Habang hinigpitan ko ang hawak sa remote control sa podium, pakiramdam ko ay bumabagsak ang aking presentasyon. Ilang minuto lang ang nakalipas, buong pagmamalaki kong ipinapaliwanag ang pagpapalakas ng air defense system ng Amerika. Sa gitnang silangan, ipinagmamalaki ang Patriot PAC-3, PAC-4, at ang mga sumunod na henerasyon bilang kalasag nito. Ngunit ngayon, ang matibay na kalasag na iyon ay magiging paksa ng pagtawa. Ang numerong ito ay classified, ngunit ang Patriot ay ang pinakamahusay na air defense system sa mundo, napatunayan sa digmaan mula pa noong Gulf War, paliwanag ko. Sa sandaling iyon, pinutol ako ni Bak. Sapat na, hindi kami narito para tingnan ang inyong mga numero sa Excel. Dahan-dahan siyang tumayo, kumuha ng isang dilaw na sobre mula sa kanyang bulsa, at inihagis ito sa ibabaw ng conference table. Ito ang panukalang kasunduan ng gobyerno ng Poland para sa pagkuha ng sistema ng air defense ng Pilipinas. Nagkakahalaga ito ng 48 bilyong dolyar. Nagulantang ang silid ng pulong. Nagpatuloy si Bak, hindi lang ang Poland. Ang Norway, Czech Republic, Romania at Greece ay naghihintay na rin ng pirma ng Pilipinas. Hindi ito usapin ng alyansa. Ito ay usapin ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa silid. Nakita ko ang mga delegasyon ng dalawan namin na bansa na nagpapalitingin at tahimik na tumatango. Sa 32 taon kong karanasan sa unahan ng diplomasya, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong kahihiyan. Ang pangalan ko ay Arthur Sterling. Ako ang Undersecretary of State para sa East Asia at Pacific Affairs ng Amerika. At nagkaroon ako ng karanasan sa loob ng 4 na taon sa Embahada ng Amerika sa Tokyo. Nakakapagsalita ako ng Japanese ng maayos sa pang-araw-araw na usapan. Isang diplomat na Japan expert, ika nga. Alam ko na maganda ang gabi sa Tokyo at masarap ang Japanese cuisine. Ngunit ang katotohanan na binabago ng Pilipinas, ang mapa ng pandaigdigang industriya ng depensa, ay, sa totoo lang, wala sa aking pananaw. Sa sandaling idineklara ang pahinga, nagmadali akong lumabas ng silid ng pulong. Nanginginig ang aking cellphone sa aking bulsa. Sa pagkakita ko sa pangalan ng tumatawag, nanlamig ang aking dibdib. Si Silas Ion, ang Chief of Weapons Policy sa Department of Defense. Siya ay dating executive ng Lockheed Martin at kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang lobbyist sa Washington. Sa pagkuha ko ng tawag, sumabog ang galit na sigaw mula sa speaker. Sterling, bakit mo pinanood lang ang Poland na maglabas ng mga Pilipinong armas sa pulong ng NATO? Nasa tamang katinuan ka ba? Direktor, hindi normal ang sitwasyon sa field. 19 na bansa na ang nagpasya sa sistema ng air defense ng Pilipinas. Hindi lang ito usapin ng presyo.
Bago ko matapos ang aking sinasabi, sumigaw siya mula sa kabilang linya. Manahimik ka! Anong alam ng diplomat na tulad mo? Ito ang aking teritoryo. Ang pagprotekta sa negosyo ng Patriot ng Lockheed Martin ay kapareho ng pagprotekta sa pambansang seguridad ng Amerika. Bumalik ka agad sa Washington at magsulat ng ulat. Kahit sa telepono, malinaw na nadama ko ang galit ni Silas. Ngunit sa likod ng galit na iyon, ay may iba pang damdamin ang kakaibang takot na lumilitaw lamang kapag nanginginig ang isang malaking kartel ng industriya ng depensa. Mas higit kanino man, naiintindihan niya na ang pagprotekta sa negosyo ng Patriot ay higit pa sa pagprotekta sa pambansang seguridad. Ito ay pagprotekta sa kanyang posisyon at sa kanyang bilyon-bilyong bonus. Sa Washington, may isang tao na sumusuporta sa kanya, si Grayson Walker, ang Chief Specialist ng Senate Armed Services Committee. Kung kumilos ang taong ito, hindi makakapasok sa Kongreso ang panukalang pagkuha ng mga armas ng Pilipinas. Ngunit may isang tanong sa aking dibdib na hindi ko mapawi. Ang 3 pahinang ulat na ipinapamahagi ni Silas na nagsasabing hindi pa nasusubukan ang sistema ng air defense ng Pilipinas ay malinaw na kasinungalingan. Sa kabila nito, bakit dalamin ni na bansa na miyembro ng alyansa ang lumalapit sa Pilipinas? Habang nakatingin ako sa labas ng bintana sa pasilyo ng pulong, tahimik akong nagpasya. Sa halip na magsulat ng ulat na gusto ng mga lobbyist sa pagbalik ko sa Washington, kailangan kong makita ang katotohanan sa sarili kong mga mata. Sa sandaling iyon, ang delegasyon ng Norway na dumaan sa tabi ko ay bumulong ng halos hindi marinig, Director Sterling. Habang kinakalkula ninyo ang pondo ng lobby, ang mga Pilipinong inhenyero ay ginugugol ang kanilang kaluluwa sa paggawa ng kalasag sa isang pasilidad na 15 palapag sa ilalim ng lupa. Ayon sa aming impormasyon, narinig namin na ang deadline ay 28 buwan, ngunit nakumpleto ng Pilipinas ang deployment sa loob ng 46 na oras. 46 na oras, ang 28 buwan ng Patriot at ang 46 na oras ng Pilipinas, ang napakalaking pagkakaiba sa mga numero ay umalingaw-ngaw sa aking isip ng paulit-ulit, ngunit hindi ako agad makapunta sa Pilipinas. Kailangan kong bumalik muna sa Washington upang ayusin ang sitwasyon. Sa eroplano pa uwi, paulit-ulit kong binabanggit ang parehong mga salita. 22 taon na ako sa mundo ng diplomasya at akala ko kilala ko na ang Pilipinas. Ngunit sa totoo lang, wala akong alam. Ipinangako ko sa sarili ko na aalamin ko ang katotohanan. Ngunit bago ako makalapit sa katotohanan, nagsimula ng humukay ng malaking bitag ang mga lobbyist sa Washington. Kasabay nito, sa kabilang panig ng mundo, nagsimula nang ipakita ang kanyang kapangyarihan ang kalasag ng Pilipinas. Magsimula tayo sa kung ano ang nangyari sa bulubunduking rehiyon sa Hilagang Iraq. Ang Zagros Mountains na sumasaklaw sa Kurdish region ng Hilagang Iraq at ang hangganan ng Iran. Ang taglamig dito ay hindi lang basta malamig. Ang hangin na humihinga hanggang sa kaibuturan ng dibdib ay tumutusok na parang piraso ng yelo at isang hamog na halo ng usok ng pulbura at amoy ng metal ang bumabalot sa buong lugar. Ang pangalan ko ay Evan. Bilang isang field agent ng CIA, gumawa ako ng mga network at nagsuri ng mga misyon sa tigang na lupaing ito sa loob ng mahigit 10 taon. Ilang oras lang ang nakalipas, nagsimula ang paghihiganti ng Iran Revolutionary Guard Corps. Ang kalaban ay tumawid sa ridge ng bundok. Sinugod ang aming posisyon gamit ang pinakabagong T-72 tank. Ang mga milisya ng Kurd na nakikipag-ugnayan sa amin ay nasa isang desperadong sitwasyon. Ang Javelin anti-tank missiles na dapat ay suporta ng Amerika ay naantala ang supply at walang inaasahang pagdating. Ang tanging hawak ng mga sundalo ay lumang AK rifles. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sigaw sa radio. Evan, 3 tangke ang lumagpas sa Kanlurang Ridge. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang base sa loob ng 10 minuto. Ang boses ni Commander Barzani na narinig mula sa kabilang linya ng radio ay malinaw na nanginginig. Napahawak ako sa baril sa aking baywang. Marahil sa panahong ito, ang mga opisyal ng Department of Defense sa kanilang mainit na opisina sa Washington ay nag-uusap tungkol sa budget para sa susunod na buwan. Ngunit dito, ang mga sundalo ay naiwan na walang kalasag sa harap ng malalaking halimaw na bakal, baliman. Ngunit sa sandaling iyon, ang isang mandirigmang Kurd na nakatago sa likod ng bato sa ilalim ng kalaliman
ay dahan-dahang binuhat ang isang mahaba at manipis na launcher sa kanyang balikat. Ito ay isang sandata na mas magaan at mas matalim kaysa sa American Javelin, pana. Kasabay ng sigaw ni Barzani, isang orange na apoy ang nagliwanag sa paligid. Ang inilunsad na guided missile ay hindi kapani-paniwalang tahimik at mabilis na humati sa hangin, tumusok ng eksakto sa pinakamahinang bahagi ng Iranian tank, ang top armor. Sa susunod na sandali, kasabay ng isang malakas na tunog, sumabog ang turret ng tangke na parang papel. 1, 2, 3. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang tangke ng hukbong Iran ay naging mga itim na bundok ng bakal. Napakusot ako ng mata. Patuloy na sinusundan ang himala ng guided missile na iyon. Kahit sa matinding kapaligirang ito kung saan aktibo ang GPS jamming device, sinundan ng missile ang target nang walang pag-aalinlangan. Ito ay naiiba sa anumang sandata na nakita ko na. Nang humupa ang labanan, tumakbo ako kay Barzani. Habang hinahaplos niya ang balikat ng sundalo na naglunsad ng misil, sinundan niya ng daliri ang lumang dog tag na nakasabit sa kanyang leeg. Commander Barzani, anong klaseng sandata iyon? Javelin ba? O isang bagong uri na hindi namin alam? Hindi sumagot si Barzani at itinuro ang maliit na plate sa gilid ng launcher. Doon, malinaw na nakaukit ang mga letra ng Pilipino. Ito ay isang infantry medium-range anti-tank guided weapon na binuo ng Pilipinas. Tahimik na sinabi ni Barzani, Evan, ang mga sandata ng iyong bansa ay tiyak na mahusay, ngunit masyado silang mahal at higit sa lahat, wala sila dito ngayon. Naghintay siya ng sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Nagpadala na sila ng mga transport plane bago pa kami nagbayad. Kumuha si Barzani ng isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Sa itim at puting litrato, makikita ang isang banyagang sundalo na nakatayo sa tabi ng isang sundalong Pilipino sa isang bulubunduking lugar na nababalutan ng niebe. Lolo ko, sabi niya, hanggang sa kanyang kamatayan, sinasabi sa akin ng lolo ko, ang Pilipinas ay isang bansa na may kaparehong kaluluwa tulad natin. Nagpatuloy siya, habang nakatingin sa malalayong bundok. Ang mga sandata na ginawa lamang ng mga taong nawalan ng bansa at nawalan ng lahat sa digmaan ay may kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng kita. Ito ay amoy ng determinasyon na mabuhay. Tahimik nang umiti si Barzani. Alam mo ba ang pelikulang Kahit ang Pagong Lumilipad? Ito ay kwento ng mga batang nawalan ng paa dahil sa mga landmine. At dahan-dahan niyang hinaplos ang launcher na kanyang hawak. Ngunit salamat sa kalasag na ito ng Pilipinas, hindi na kailangan pang tumakas ng aming mga anak. Malalim ang bigat ng mga salitang iyon. Ipinakita ni Barzani sa akin ang dog tag ng kanyang lolo na nakasabit sa kanyang leeg. Mayroon itong mga ukit na halos burado na sa paglipas ng panahon at mga lumang letra na inukit sa lupa ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang uri ng panginginig. Hindi lang ito tungkol sa kahusayan ng isang sandata. Ito ay ang katotohanan na ang isang bansa na minsan ay tinulungan, ngayon ay naging pinakamakapangyarihang teknolohikal na bansa na sumusuporta sa kaligtasan ng mga mahihina sa buong mundo. Ang bigat ng kasaysayang iyon ay malalim na umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Agad kong inilatag ang satellite antenna at ang unang pangungusap ng ulat na ipinadala ko sa White House Situation Room ay ganito. Isang himala ang nangyari sa Kurdish Front. Habang pinag-uusapan natin ang extension ng delivery ng Patriot, ang mga sandata ng Pilipinas ay tumutusok na sa puso ng kalaban sa larangan ng digmaan. Kung ganito ang antas ng kagamitan sa infantry, ano kaya ang tunay na sistema ng air defense na itinago ng Pilipinas? Isang oras matapos maipadala ang ulat na ito, nagulantang ang Washington. Ngunit hindi ito pag-asa, kundi ang simula ng isang malaking labanan. Dahil bago pa makumpirma ang kakayahan ng Pilipinas, kumilos na ang mga lobbyist ng industriya ng depensa ng Amerika upang itago ang katotohanan ito. Sinasabing nang dumating ang emergency report ni Evan sa Pentagon Headquarters sa pamamagitan ng naka-encrypt na server ng CIA, agad na nagbago ang hangin sa gusali. Parang may invisible na pagsabog na naganap. Ang ulat na iyon ay hindi lang basta isang paglalarawan ng kahusayan ng mga sandata ng Pilipinas. Ito ay isang kumpletong target confirmation report na nagsasaad na ang halos hindi pa kilalang anti-tank missile ng Pilipinas ay nilipol ang mga Iranian tank sa gitna ng isang digmaan kung saan kasama ang Amerika. Ako,
Si Arthur Sterling ay mayroon ng pakiramdam habang nasa eroplano mula Brussels pabalik sa Washington. Isang kutob na sa sandaling hawakan ng katotohanang ito ang kuta ng mga lobbyist, hindi lamang ang aking karera bilang diplomat, kundi pati na rin ang aking kaligtasan ay maaaring mapanganib. Pagdating ko sa Andrews Air Force Base, hindi ako sinalubong ng pagtanggap. Isang malamig na tawag mula kay Silas, ang Undersecretary of Defense. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isa sa mga pinakaprestihiyosong lugar sa Pentagon na tinatanaw ang Potomac River. Sa dingding, nakalinya ang mga frame ng kanyang mga matagumpay na bilyon-bilyong dolyar na kontrata sa armas noong siya ay nasa Lockheed Martin na parang mga tropeo. Pagpasok ko sa silid, ibinuga niya ang usok ng kanyang sigarilyo sa aking mukha at malakas na hinampas ang mesa. Sterling, burahin mo agad ang ulat na ipinadala mo at itama mo na ang field agent ng CIA ay nasa mental confusion at mali ang iniulat. Ang kanyang boses ay mababa at malagkit, tulad ng ahas. Direkta ko siyang tiningnan sa mata at sumagot. Ito ay actual field data, Direktor. Pinigilan ng mga mandirigmang Kurd ang pag-atake ng Iran gamit ang mga armas ng Pilipinas. At ang aming agent ay direktang nakumpirma ang pangyayari. Ang pagtatago nito ay isang pagtataksil sa pambansang seguridad. Humalakhak si Silas. Seguridad? Sa tingin mo ba mas mahalaga ang seguridad na sinasabi mo kaysa sa bilyon-bilyong dibidendo ng Lockheed Martin? Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan at nagpatuloy, sa sandaling ito, ipinapamahagi ni Grayson Walker ng Senate Armed Services Committee ang mga dokumento na nagbabala sa panganib ng mga armas ng Pilipinas sa mga bansa sa silangang Europa. Kung magsasalita ka ng kung ano-ano, tatratuhin ka bilang isang traidor na nagpapahiya sa mga kaalyado at nagpo-promote ng mga armas ng ibang bansa. Ito ang pangit na realidad ng sistema ng Washington. Isang sistema kung saan ang mga executive ng kumpanya ng depensa ay pumapasok sa gobyerno, nagpasya sa mga patakaran, at kapag nagretiro, bumabalik bilang consultant ng kumpanya at tumatanggap ng bilyon-bilyong sweldo. Para kay Silas, ang kalasag ng Pilipinas ay hindi isang bagay na magliligtas ng 38,000 sundalong Amerikano. Ito ay isang nanghihimasok na magbabawas sa kanyang retirement fund. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng lihim na server ng Department of State, nakuha ko ang 3 pahinang dokumento na ipinamahagi ni Silas sa mga delegasyon ng bawat bansa. Ang pamagat ay Overview ng Unverified Matters ng Philippine Air Defense System sa paggamit sa labanan. Ang nilalaman ay nakakagulat. Puno ito ng malisyosong kasinungalingan tulad ng hindi gumagana ang medium-range air defense system ng Pilipinas sa electronic warfare environment at maaaring magkaroon ng issue sa intellectual property rights dahil American-made ang mga pangunahing bahagi. Ngunit may isang mahalagang katotohanan silang nakaligtaan. Ang 19 na bansa ng NATO ay nakikinig na sa tunay na reputasyon ng mga armas ng Pilipinas mula sa larangan ng digmaan sa halip na sa kasinungalingan ni Silas. Direktor, walang oras. Tumakbo sa loob ng silid ang senior assistant. Si Undersecretary Silas ay bumuo ng isang verification team. Aalis sila bukas ng umaga, papunta sa base ng Pilipinas. Saglit akong natigilan. Ngunit nang tingnan ko ang listahan, lahat sila ay mga tauhan ni Silas. Kasama sina Connor Henry, CIA Weapon Analyst, at Brian Shaw, Congressional Observer. Si Henry ay isang tao na nag-supervise ng production line ng Patriot sa Lockheed Martin sa loob ng 15 taon. At si Shaw ay kilalang kilala bilang kanang kamay ni Grayson Walker ng Senate Armed Services Committee. Ibig sabihin, nakasulat na ang kanilang conclusion bago pa sila sumakay ng eroplano. Ang conclusion na may depekto ang armas ng Pilipinas. Mabilis na pumintig ang aking puso. Hindi ito verification. Ito ay isang pagpatay. Kung magbibigay sila ng hindi natagumpay na hatol sa field sa Pilipinas, ang kalasag ng Pilipinas ay hindi kailanman maide-deploy sa kalangitan ng gitnang silangan. At ang magbabayad ng kapalit ay ang mga sundalong Amerikano sa field. Nagpasya ako kaagad. Sasamahan ko ang verification team. Kailangan kong bantayan sa sarili kong mga mata kung ano ang gagawin ng mga tauhan ni Silas sa Pilipinas. Kinaumagahan, nang sumakay ako sa military plane sa runway ng Andrews Air Force Base, ang 2 berdugo na iyon ay nakaupo sa tabi ko
na may malamig na ngiti sa kanilang mukha. Habang lumilipad kami sa ibabaw ng ulap at tumatawid sa Pacific Ocean, iginuhit ko sa aking isip ang mapa ng kapuluan ng Pilipinas. Makakaya kaya ng Pilipinas na punitin ang masalimuot na bitag na ito na inilatag ng mga lobbyist sa pamamagitan lamang ng kanilang kakayahan? Sa loob ng eroplano na patungo sa gitna ng malaking sabwatan, naaalala ko ang huling alas na hawak ko. Ito ang salita na unang natutunan ko sa Tokyo, 32 taon na ang nakakaraan, malasakit. Ngunit ang pader na bilyon-bilyong dolyar na itinayo ng Washington ay tila napakataas at napakatibay para maabot ng malasakit na iyon. Hindi nagtagal, lumitaw sa dilim sa labas ng bintana ang runway ng isang base sa Pilipinas. At nasaksihan ko ang isang eksena na hindi ko kailanman inasahan. Ito ang tunay na tibok ng puso ng industriya ng depensa ng Pilipinas na hindi umiral sa ulat ni Silas o sa aming imahinasyon. Sa sandaling lumapat ang gulong ng military plane sa runway ng base, nabasag ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng eroplano. Pagkababa ko sa hagdanan, tumusok hanggang sa kaibuturan ng aking dibdib ang matalim na lamig ng Nobyembre sa Pilipinas. Ito ang kakaibang tuyong hangin na naramdaman ko noong una akong tumapak sa lupa ng Pilipinas, 22 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang base ngayon ay ganap na naiiba sa tahimik na base na naaalala ko. Sa gilid ng runway, nakalinya ng maayos ang mga transport plane ng Philippine Air Force at sa paligid nito, nakahanay ang napakalaking kagamitan na hindi matukoy sa ilalim ng camouflage sheet. Daang-daang sundalo at inhenyero ang nagpapakita ng walang saysay na paggalaw sa ilalim ng ilaw ng gabi. At ang eksena ay parang tinitingnan ang loob ng isang malaking, tumpak na makina. Direktor, tingnan ninyo, mapangutya ang sabi ni Connor Henry, CIA weapon analyst, na nakatayo sa tabi ko. Mukhang naghahanda na ang mga Pilipino para sa isang maliit na pagtatanghal. Hawak niya ang isang maliit na high-performance camera. At si Brian Shaw ay naghahanda na mag-record ng bawat kilos ng mga Pilipino na parang binabantayan ang mga bilanggo. Sila ang mga berdugo na ipinadala ni Silas. Nakatingin sila ng matalim upang makahanap ng depekto sa armas ng Pilipinas. 2 tao ang sumalubong sa amin, si Direktor Ricardo Cardo de la Cruz ng Kawanihan ng Kagamitang Pandepensa at si Direktor Maria Elena Maris Reyes ng Department of Foreign Affairs. Si Direktor de la Cruz ay isang tipikal na field commander na may maikli at maayos na buhok at matibay na pangangatawan. At si Direktor Reyes ay isang tahimik, ngunit matalino at kalmadong babae. Maligayang pagdating, Direktor Sterling. Maraming salamat sa inyong pagdating mula sa malayo, sabi ni Direktor Reyes sa kalmadong Ingles. Ngunit sina Henry at Shaw ay hindi man lang bumati ng maayos at sinimulan nilang suriin ang mga kagamitan sa paligid na may mapanghamak na tingin. Upang mapigilan ang kanilang bastos na pag-uugali, nagpasya akong gamitin ang alas na inihanda ko. Maraming salamat sa pagtanggap. Direktor Reyes, labis akong natutuwa na makabalik sa Pilipinas. Nang sumagot ako ng matatas sa Tagalog, sandaling nagulat sina Direktor Reyes at Direktor de la Cruz. At ang ekspresyon ni na Henry at Shaw na nasa likod ko ay agad na nanigas. Ang katotohanan na lubos kong naiintindihan ang Tagalog ay dapat na isang malaking pressure para sa kanila dahil ang lahat ng bulungan na gagawin nila sa likod ko ay maririnig ko. Sumakay kami sa 3 itim na SUV na naghihintay. Umupo si Direktor de la Cruz sa tabi ko at iniabot ang isang tablet PC. Pakitingnan ito habang naglalakbay tayo. Ito ang real-time na sitwasyon ng pag-export ng kagamitan sa depensa ng Pilipinas. Ipinapakita sa screen ang mapa ng mundo at kumikislap ang mga orange na tuldok. Sa bawat tuldok ay nakasaad ang pangalan ng bansa, ang kagamitang kinontrata at ang halaga na hindi ka panipaniwala. Ang mga main battle tank para sa Poland, ang drone package para sa Saudi Arabia at higit sa lahat, ang nakaakit sa aking pansin ay ang bilang ng air defense system ng Pilipinas na pinag-aaralan ng kalahati ng mga bansang miyembro ng NATO para sa pagkuha. Ang kasalukuyang halaga ng pag-export ng kagamitan sa depensa ay lumampas sa 21 bilyong dolyar, higit sa 3 beses ang paglago kumpara noong nakaraang taon. Kalmado ang boses ni Direktor de la Cruz, ngunit sa likod nito ay nadama ko ang isang pagmamalaki na hindi mapigilan. 21 bilyong dolyar. Ang kagamitan na hinamak ng mga lobbyist sa Washington
bilang hindi napatunayan ay nagsisimula ng maging sentro ng pandaigdigang seguridad. Sa sandaling iyon, biglang sumingit si Henry na nasa likod na upuan. Sapat na ang paglalaro ng numero. Hindi kami narito para tingnan ang magagandang graph. Hawak niya ang kamera at nagpatuloy. Narito kami para makita ang pisikal na ebidensya kung ang inyong air defense system ay tunay na makakapigil sa missile attack. Walang galang ding sinabi ni Shaw habang binubuksan ang kanyang notebook. Kung makumpirma ang kahit isang depekto sa American-made parts o failure sa interception data, agad naming irekomenda na pigilan ang pagkuha. Pakiintindi, sa halip na sumagot, ngumiti lang si Direktor de la Cruz at itinuro niya ang bulubunduking tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sige, kung gayon, ipapakita namin sa inyo ang tunay na ebidensya na itinago namin. Kung paano hinuhubog ang kalasag ng Pilipinas sa isang lugar na hindi madaling maabot ng tao, lumabas ang SUV sa highway at pumasok sa isang makitid na kalsada sa bundok na wala sa mapa, matapos magmaneho ng humigit kumulang 15 minuto sa kalsadang puno ng pine forest, isang napakalaking pader na konkreto ang lumitaw sa aming harapan. Walang signage o anumang gusaling nakikita. Mukha lang itong isang tigang na gilid ng bundok. Ngunit nang bumaba kami sa sasakyan at pumasok sa loob ng istrukturang konkreto, lahat kami ay natigilan. Isang napakalaking cargo elevator na patungo sa napakalalim na ilalim ng lupa ang nakanganga at mula sa loob nito, isang mababang tunog ng panginginig ang yumanig sa buong lupa. Bababa tayo sa 55 palapag sa ilalim ng lupa. Ito ang puso ng air defense system ng Pilipinas. Pindot ni Direktor de la Cruz ang button at kasabay ng pagbabago ng presyon na halos magpasara ng aming tenga, dahan-dahang bumaba ang elevator sa dilim. Nagpanggap sina Henry at Shaw na kalmado, ngunit hindi nila maitago ang panginginig ng kanilang mga daliri. Alam nila sa kanilang kalooban na hindi ito ang lumang pabrika o ang magaspang na assembly line na inaasahan nila. Di nagtagal, bumukas ang pinto ng elevator. Sa sandaling iyon, kahit si Henry na nagtrabaho sa Lockheed Martin sa loob ng 15 taon ay hindi napigilang sumigaw. Ang nakalatag doon ay hindi isang pabrika ng armas. Ito ay isang uri ng miniaturized na bersyon ng isang futuristic na lungsod na lumilitaw sa mga science fiction na pelikula. Nang bumukas ang pinto ng 55 palapag sa ilalim ng lupa, ang unang tumambad sa aming paningin ay ang nakakasilaw na puting LED lighting. Ang hangin na ganap na walang alikabok ay malamig at sariwa at may matalim na amoy ng metal. Ang nakalatag sa aming harapan pagkababa namin ng elevator ay hindi lang basta isang pabrika ng armas. Ito ay ang pinakatumpak na kaayusan na kayang abutin ng teknolohiya ng tao. Ang pasilidad ay may lawak na kasing laki ng maraming football field. Ang buong espasyong ito ay dinisenyo para lamang sa paggawa ng interceptor missiles para sa Philippine Air Defense System. Umalingaw-ngaw ang boses ni Direktor de la Cruz sa napakalaking konkretong kisame. Si Connor Henry, ang CIA analyst na nakatayo sa tabi ko, ay nakanganga at tuluyan nang natigilan. Siya na nag-supervise ng production line ng Patriot sa Lockheed Martin. Sa loob ng 15 taon ay tuluyan nang nasira ang kanyang pag-iisip sa nakita niya. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang katahimikan. Walang kahit isang tao na nakasuot ng work uniform sa malaking espasyong ito. Sa halip, libu-libong orange na robotic arms ang gumagalaw ng walang anumang pag-aalinlangan na parang sumasayaw ng isang tumpak na sayaw ng militar. Kinakalikot nila ang panlabas na bahagi ng misil, binubuo ang circuit at inilalagay ang napakaliit na tornilyo na halos hindi makita ng mata na may katumpakan na hindi kayang gayahin ng kalamnan ng tao. Tanging ang mababang panginginig ng magkakaugnay na makina at ang regular na paggalaw ng conveyor belt ang nagpapatunay na buhay ang lugar na ito. Wala bang tao rito? Sinasabi ninyo na lahat ng komplikadong proseso na ito ay ginagawa ng makina? Walang paniwala ang sabi ni Observer Shaw. Sa halip na sumagot, inakay kami ni Direktor de la Cruz sa harap ng isang napakalaking display. Umaagos sa screen ang napakaraming data sa real time. Isang numero doon ang malakas na tumibok sa aking puso. Ang kasalukuyang bilis ng paggawa ng interceptor missile. Eksaktong 12 beses na mas mabilis kaysa sa production line ng Patriot ng Lockheed Martin. Ang defect rate ay 0.008%. Ito ay 1020 ng pinakamataas na limitasyon ng pamantayan ng kalidad ng NATO. 12 beses? Namutla ang mukha ni Henry.
Ang production system na ipinagmamalaki ni Silas sa Washington bilang 14 na buwan na pinabilis para iligtas ang buhay ng mga sundalo ay nalampasan na ng Pilipinas ng 12 beses ang bilis at may perpektong kalidad. Kinuha ni Henry ang kanyang analytical scanner mula sa kanyang bulsa upang itago ang kanyang pagkabigla. Kailangan niyang makahanap ng depekto. Lumakad siya sa pagitan ng mga robotic arms at sinimulan niyang iscan ang ibabaw ng bagong gawang interceptor missile at suriin ang configuration ng internal circuit. 5 minuto, 10 minuto, nagsimulang pawisan ang noo ni Henry. Malakas na nanginginig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa screen ng scanner. Analyst Henry, may nakita ka ba? Inaasahang tanong ni Shaw. Ngunit hindi agad makasagot si Henry. Ilang sandali, nanginginig ang kanyang boses. Ang error ay halos zero. Mas tumpak ang surface processing kaysa sa anumang missile na nakita ko. Imposible ito. Paano ito nagagawa ng walang kahit na micrometers na error sa ganitong uri ng mass production line? Sa sandaling iyon, inakay kami ni Director de la Cruz sa likod ng production line at binuksan ang isang napakalaking bakal na pinto. Doon, nakalatag ang isang napakalaking warehouse kung saan nakaimbak ang libu-libong interceptor missile. Sa gilid ng mga misil na nakahanay sa walang katapusang hilera ng bakal na rack, sabay-sabay na kumikislap ang berdeng LED. Ito ay isang senyales na lahat ay handa na para sa deployment. Ang libu-libong berdeng ilaw na humihinga sa dilim ay parang isang malaking alon ng liwanag. Sa harap ng napakalaking tanawin na iyon, tahimik na inilagay ni Henry ang scanner na hawak niya sa kanyang bag. Naiintindihan niya. Nagsisimula ng madurog ang panahon ng Lockheed Martin na sinubukan ni Silas na protektahan sa pamamagitan ng tibok ng puso ng 55 palapag sa ilalim ng lupa. Habang kinakalkula ng mga lobbyist ang $48 bilyong na kontrata sa ibabaw ng mesa, patuloy na hinuhubog ng Pilipinas ang pinakatapat na kalasag na magpoprotekta sa sangkatauhan sa lugar na ito. Ngunit ang pagkabigla ni na Henry at Shaw ay hindi pa tapos. Nanginginig ang kamay ni Henry na hinawakan ang kanyang komunikasyon sa tenga. Sa sandaling susubukan niyang magulat kay Silas, ngumiti si Director de la Cruz ng may malalim na kahulugan at sinabi, "Masyado pang maaga para magulat. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung anong himala ang kayang gawin ng kalasag na ito sa totoong kalangitan. Maghanda kayo." Magsisimula ang pinakamahirap na interception test na kumpletong nagre-reproduce ng senaryo ng missile attack ng Iran. Sa mga salita ni Director de la Cruz, muling naging matalim ang ekspresyon ni Henry. Kahit perpekto ang production line, hindi garantisado na perpekto rin ang actual hit rate. Mukhang nakakapit siya sa huling pag-asa na iyon. Habang patungo kami sa firing range sa West Coast na nababalutan ng makapal na ulap, malinaw kong nadama ang kabaliwan sa mata ng mga taong ipinadala ni Silas. Hindi na sila dumating para i-verify ang armas ng Pilipinas, kundi para durugin ito. At ang bitag na inihanda nila ay mas mapaminsala at mapanlinlang kaysa sa inakala ko. Pagdating namin sa test site sa West Coast, ang kalangitan ay halos gumuho sa sobrang kapal ng ulap. Nilamon ng malalaking alon ang buong karagatan. At ang hangin na lumampas sa 15 metro bawat segundo ay bumangga sa breakwater na lumilikha ng malalakas na alon. Ang mga patak ng ulan ay walang tigil na bumangga sa mga bintana ng control tower. At ang hangin na may asin ay pumasok sa pagitan ng aming damit at tumusok sa aming balat. Ang paggawa ng firing test sa ganitong panahon ay labag sa sentido komun. Ngunit sa mukha ni Director de la Cruz at ng mga inhenyero ng Pilipinas, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa 3 malalaking screen sa loob ng control tower, hinati ang display ng radar screen, weather data at real-time footage ng mga target. Sa sandaling iyon, biglang kinuha ni Connor Henry, ang CIA analyst na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon, ang kanyang laptop mula sa kanyang bag at inilagay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig na parang yelo at may kaunting pagbaluktot sa kanyang bibig. Tiyak na buong magdamag siyang nakikipag-ugnayan kay Silas sa Washington, naghahanda para sa huling bitag. Director de la Cruz, may isa akong kahilingan bago ang actual firing test. Gusto kong isagawa ninyo ang test gamit ang target data na inihanda namin. Sa isang iglap, nanahimik ang hangin sa control tower. Ang ipinakita ni Henry sa screen ay ang pinakabagong stealth target na binuo ng American military. Isang device na kumpletong nagre-reproduce ng flight pattern at radar cross-section ng pinakabagong missile na ginagamit ng Iran.
Bukod pa rito, may kasama itong stealth coating at irregular evasion at ang senaryo na ito ay ang pinakamahirap na kondisyon na hindi kayang garantiyahan ng interception kahit ng Patriot. Sa halip na isang simpleng target na inihanda ng panig ng Pilipinas, ipakita ninyo sa amin na kaya ninyong pigilin ang mga ngipin ng Iran na lumilipad sa totoong labanan. Nagpatuloy si Henry, at isa pa, paiiralin din namin ang electronic jamming device na dala namin. Kailangan naming kumpirmahin kung gagana ang inyong kalasag kahit sa sitwasyon kung saan na-jam ang radar. May malinaw na mali siya sa kanyang boses. Inaasahan niyang tatanggihan ng panig ng Pilipinas ang kondisyong ito. Dahil sa sandaling tumanggi sila, magkakaroon siya ng dahilan para magsulat ng ulat na nagsasaad ng nabigo ang verification. Tiningnan ko si Director de la Cruz. Ngunit hindi si Director de la Cruz ang kumilos, kundi si Director Reyes ng Department of Foreign Affairs. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang portfolio at tahimik na inilagay sa harap ni Henry. Inaasahan na namin ito. Ito ay ang kasunduan para sa pagbabago ng mapanganib na kondisyon. Tinatanggap namin ang lahat, ang paggamit ng stealth target aircraft ng panig ng Amerika, ang masamang kondisyon ng panahon, at ang karagdagang electronic warfare environment. Mangyaring pirmahan dito. Sa kalmadong boses ni Director Reyes, nanlaki ang mata ni Henry. Nabasa na ng panig ng Pilipinas ang alas na inihanda ni Silas. Ngumiti si Henry at pinirmahan ang dokumento. Nagsimula ang unang test. Isang pulang tuldok ang lumitaw sa screen ng control tower. Ang stealth target aircraft na inilunsad sa karagatan ay nagsimulang lumipad sa isang zigzag path sa baliw na bilis. Sa sandaling iyon, pinindot ni Henry ang isang button sa kanyang laptop at isang malakas na tunog ng electronic jamming ang bumalot sa radar screen. Nawala ang signal ng radar. Hindi makilala ang target. Kasabay ng sigaw mula sa control tower, lumitaw ang isang nakakabighaning ngiti sa bibig ni Henry. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi tumagal ng higit sa 3 segundo. Automatikong binago ng radar ng Pilipinas ang frequency, nilampasan ang jamming, at muling nakuha ang target. Lunsad! Kasabay ng utos ni Director de la Cruz, umagos ang apoy mula sa lupa. Sa labas ng bintana ng control tower, nakita kong tumagos ang orange na apoy sa karagatan at umakyat sa kalangitan. 3 segundo, 5 segundo, 7 segundo. Sa radar screen, 2 tuldok ang lumalapit sa nakakatakot na bilis. At sa susunod na sandali, direct hit, target destroyed. Ang pulang tuldok sa screen ay nadurog at nawala. Mula sa kabilang panig ng karagatan, narinig ang tunog ng isang malakas na pagsabog na lumampas sa tunog ng alon. Maigpit na kinuyom ni Henry ang dulo ng mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi huminto doon si Director de la Cruz. Inakala mo sigurong nagkataon lang ang isang hit. Kalmado niyang sabi. Kung gayon, susunod. Ire-reproduce namin ang isang malawakang pag-atake batay sa aktwal na pagsasanay ng hukbong Iran. Ilunsad lahat ng target. Kasabay ng utos na iyon, agad na nabalutan ang screen ng libu-libong pulang tuldok. 32 target na lumalapit sa iba't ibang bilis at anggulo mula sa cruise missiles na lumilipad ng mababa hanggang sa ballistic missiles na nahuhulog mula sa mataas na altitude. Ito ay isang kumpletong reproduction ng aktwal na pag-atake ng Iran Revolutionary Guard Corps na dinisenyo upang ganap na lipulin ang isang base ng militar ng Amerika. Sa loob ng control tower, tanging ang mababang tunog ng mga gumagalaw na makina ang umalingaw-ngaw. Automatikong tinukoy ng Air Defense System ng Pilipinas ang prioridad ng mga target at mabilis na nag-allocate ng mga interceptor missile. Sa mataas na altitude, inilunsad ang long-range interceptor missiles at sa mid to low altitude, inilunsad ang medium-range air defense missiles na nagsalubong na lumilikha ng magkasunod na arko ng liwanag sa kalangitan. Nabalutan ang kalangitan ng orange na kislap at bumagsak ang mga debris sa karagatan na lumilikha ng malalaking haligi ng tubig. Pagkalipas ng 2 minuto, nawala ang lahat ng pulang tuldok mula sa screen ng control tower. Kumpleto na ang interception ng lahat ng target. 100% success rate. Ang oras mula sa ground launch hanggang sa interception ay 1.7 beses na mas mabilis kaysa sa Patriot. Ang walang emosyon na ulat mula sa control tower ay sumira sa katahimikan. 1.7 beses. Ito ang kritikal na pagkakaiba sa oras na naghihiwalay sa buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Walang lakas na bumagsak si Henry sa kanyang upuan.
Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, isang tawag mula kay Silas. Dahil sa sobrang tahimik ng control tower, narinig ang sigaw ni Silas sa speakerphone. Nakuha mo ba ang footage ng pagkabigo? Kailangan ko ng material para sa hearing bukas ng umaga. Nanginginig na inilagay ni Henry ang telepono sa kanyang tenga. Ngunit wala siyang masabi. Ang numerong 100% na ipinapakita sa screen at ang data na lumamang sa Patriot ay ganap na nagtanggal ng kanyang kakayahang magsalita. May problema, iyon lang ang nasabi ni Henry bago niya pinatay ang tawag. Ang pagmamataas ng lobbyist ay nawala sa kanyang mukha at sa halip ay lumitaw ang isang bagay na parang takot at paggalang. Habang nakatingin ako sa karagatan sa labas ng bintana, naisip ko, ang perpektong kalasag na ito ay hindi lamang gawa sa kapangyarihan ng makina. Kailangan kong kumpirmahin ang determinasyon ng tao sa likod ng data na ito. Matapos ang perpektong teknolohiya ng malamig na makina sa 55 palapag sa ilalim ng lupa at ang mapanirang kapangyarihan na nakita namin sa firing range sa West Coast, ang lugar na pinuntahan namin kasama si Direktor de la Cruz ay isang ordinaryong 3 palapag na gusali, humigit kumulang 20 minutong biyahe mula sa firing range. Walang mahigpit na seguridad o camouflage na tipikal sa mga pasilidad ng militar. Isa lang itong gusali na parang rescue center na tahimik na nakatayo sa isang gilid ng bundok. Sa pagpasok namin, nagbago ang hangin. Hindi tulad ng artipisyal na lamig ng underground production base, mayroong mainit na presensya ng tao. Sa hangin, may kakaibang amoy na halo ng gasolina at metal at maririnig ang mahinang tunog ng mga precision tools na umiikot sa kung saan. Anong ginagawa dito? Tapos na ang technical explanation, hindi ba? Nagdududang sabi ni Observer Shaw. Nakatiklop din ang braso ni Henry na nagpapahayag ng pagdududa kung anong patunay ang maibibigay ng lumang gusaling ito. Sa halip na sumagot, binuksan ni Direktor de la Cruz ang pinto ng workroom. Doon, may isang lalaki na nakaupo sa harap ng isang workbench. Nakasuot siya ng puting clean suit, may magnifying lens, at dahan-dahang inaayos ang isang bagay gamit ang kanyang mga daliri. Tila hindi niya napansin ang aming pagpasok at nakatuon lamang ang lahat ng kanyang pansin sa metal na piraso sa harap niya. Si punong inhenyero, Jose Joe Santos. Siya ang taong humawak lamang sa mga core parts ng missile propulsion system sa loob ng 34 na taon. Ipinakilala ni Direktor de la Cruz. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mukha. Sa mukha niya na mukhang nasa early 60s, may malalim na wrinkles, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na parang salamin. Ang kanyang mga makapal na daliri na matagal nang humahawak ng metal ay may napakaraming calluses. Hindi siya mukhang kinakabahan sa katotohanan na ako ang Undersecretary of State ng Amerika. Sa halip, para sa kanya, mas mahalaga ang surface precision ng metal piece sa kanyang kamay kaysa sa aking titulo. Dumating kayo mula sa malayo. Para ba rito kayo pumunta? Inilagay ng punong inhenyero ang 2 piyesa sa workbench. Ang kaliwa ay ang turbine blade ng propulsion na ginagamit sa American Patriot at ang kanan ay ang piyesa na ginagamit sa air defense missile ng Pilipinas. Sa mata, halos walang pagkakaiba. Ngunit nang tiningnan namin sa magnifying lens, muling napangit ang mukha ni Henry. Tingnan ninyo ang ibabaw ng gawa sa Amerika, tahimik na sabi ng punong inhenyero. Makikita ninyo ang napakaliit na mga marka ng pagkakayari. Ito ay lumilikha ng napakaliit na turbulence sa supersonic environment. Ito ang pinakamalaking dahilan ng pagbaba ng propulsion efficiency. Tahimik na sinabi ng punong inhenyero at kinuha ang piyesa na gawa sa Pilipinas. Ito ay pagkatapos ng final processing. Ako mismo ang nagtatapos nito. Polishing sa antas ng nanometer. Hindi kayang abutin ito ng makina. Dahan-dahan niyang inikot ang piyesa at nagpatuloy, pinoproseso ng makina ng tumpak at pagkatapos ay inilalagay ng tao ang kaluluwa. Sa ganoong paraan lamang hindi magkakaroon ng pagkakamali kahit sa sitwasyong halos hinahati ang kalangitan. Nanginginig ang kamay ni Henry na tinanggap ang piyesa na gawa sa Pilipinas. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw. Gamit ang kanyang mga daliri at mahinang bumulong, gagawin ito ng mano-mano sa ganitong antas ng surface finish. Sa loob ng 30 na taon, nagpatuloy siya na may ekspresyon ng pagkabigla. Sa pabrika ng Lockheed Martin, ang mga skilled workers ay nagbabago ng trabaho sa loob ng 3 taon. Hindi lumalampas sa 6 na taon ang average na paghawak ng metal. Tahimik na idinagdag ni Direktor de la Cruz.
May mahigit 120 inhenyero na tulad ni Ginoong Santos sa laboratorio na ito. Ang average na karanasan ay 22 taon. Naghintay siya ng sandali at pagkatapos ay sinabi, "Kung ang Amerika ay nagpapatakbo ng mga pabrika gamit ang kapital, ang Pilipinas ay gumagawa ng mga ito sa pamamagitan ng paggugol ng buhay ng tao." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naaalala ko ang sinabi ni Commander Barzani sa bulubunduking lugar sa Iraq. Ang mga sandata na ginagawa lamang ng mga bansang nawalan ng kalayaan at nawalan ng lahat sa digmaan ay may kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng kita, kundi amoy ng determinasyon na mabuhay. Dahil ba sa karanasan ng isang bansang nawalan ng kalayaan, kaya sila nagpakita ng ganitong determinasyon upang protektahan ang iba. Muling isinuot ni Punong Inhenyero Santos ang magnifying lens at bumalik sa kanyang trabaho. Tila walang pakialam kung paano siya susuriin ng mundo o kung anong kasinungalingan ang gagawin ng Washington, nakatuon lamang siya sa pagperpekto ng kalasag sa harap niya. Ang kanyang likod ay nag-iwan ng mas malakas na impresyon sa aking dibdib kaysa sa anumang magarbo na talumpati sa Washington. Ngunit hindi nagtagal ang oras na iyon ng paghanga. Biglang tumunog ng matalim ang cellphone ni Director Reyes. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nanigas. Ito ay isang ekspresyon na may mas malalim na pakiramdam ng krisis kaysa sa kalmadong ekspresyon na nakita ko sa control tower, Director Sterling. May tawag mula sa Washington. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kumilos na sila. Isang maling ulat na nagsasaad na binago ang data ng kagamitan sa depensa ng Pilipinas ay ipinadala sa pamamagitan ng lihim na channel ng Pentagon. Bukod pa rito, isang emergency resolution ang isinumite sa Senate Armed Services Committee upang ganap na ipatigil ang pagkuha ng kagamitan sa depensa ng Pilipinas. 2 araw na lang ang natitira bago ang botohan. Malakas na bumagsak ang aking dibdib. Habang tayo ay humahanga sa galing ng mga Pilipinong manggagawa, sinusubukan ng mga halimaw sa Washington na burahin ang kalasag ng Pilipinas mula sa mundo. Sina Henry at Shaw ay nagpapalitingin. Mukha silang handa na para isagawa ang utos ni Silas. Ngunit ang orasan ng kapalaran ay hindi umusad ayon sa plano ni Silas. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa buong base ang isang napakalaking sirena. Ito ay isang emergency alert para sa malawakang missile launch ng Iran Revolutionary Guard Corps. Ayon sa signal na nakuha ng intelligence agencies, 1,400 missiles ang handa ng ilunsad at oras na lang ang naghihiwalay sa pagpindot ng launch button. Nagmamadali kaming pumunta sa communication center ng base. Tapos na ang labanan ng data at dokumento. Ngayon, magsisimula ang isang tunay na labanan na may nakataya na 10,000 buhay. 2:00 ng umaga, sa VIP quarters ng base, matalim na tumunog ang aking cellphone. Hindi ako tulog, hindi ako makatulog simula pa noon. Dahil ang maling ulat ni Silas, ang hangin ng pagdududa sa Kongreso at ang bumubuhos na apoy sa kalangitan ng gitnang silangan ay nagsasama-sama sa aking isip. Ang pulang kumikislap na ilaw sa mesa ay isang emergency communication mula sa White House Situation Room. Director Sterling, sinimulan na ng Iran Revolutionary Guard Corps ang missile launch. Ang boses na narinig mula sa communication device ay tuyo at nanginginig, parang hangin sa disyerto. Ang pinakamasamang babala ay naging realidad. Sa wakas ay nagsimula na ang ulan ng 1,400 missiles. Sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan, ipinahayag ang Code Red, ang pinakamataas na antas ng alerto. Nanginginig ang aking kamay na 2 beses akong nagkamali ng pagsara ng pindutan ng aking damit habang papunta sa communication room. Sa 4 na malalaking screen sa communication room, nakalarawan na ang isang tanawin ng impyerno. Konektado ang White House Situation Room sa real time at ang matigas na ekspresyon ng Pangulo ay nakalarawan sa gitna ng screen. Ngunit sa sandaling iyon, ang unang tumambad sa aking paningin ay ang figura ni Silas na nakaupo sa tabi ng Pangulo. Kahit sa kritikal na sandaling ito kung saan papalapit ang mga misil ng Iran, ang kanyang mga mata ay hindi nawawalan ng malamig na kislap na parang patuloy siyang nagkalkula ng pabor sa kanya. Sa pagtatapos ng ulat ng Chairman of the Joint Chiefs of Staff, sumingit si Silas. Pangulo, kung paandarin natin ang emergency production line ng Lockheed Martin, posible ang karagdagang deployment sa loob ng 14 na buwan. Sa ngayon, dapat tayong manatili sa umiiral na assets habang naghihintay ng diplomatikong solusyon.
14 na buwan. Hinampas ng Pangulo ang mesa. Humihingi ka ng 24 na buwan habang kasalukuyang bumubuhos ang mga misil at direkta siyang tumingin sa akin sa screen na nasa base ng Pilipinas. Sterling, ang kalasag na sinasabi mong nakita mo sa Pilipinas, magagamit ba iyon agad? Halos sumabog ang aking puso. Ngunit sa isip ko, malinaw na lumitaw ang perpektong production line na nakita ko sa 55 palapag sa ilalim ng lupa at ang mga daliri ni punong Inhenyero Santos na hindi pinahintulutan ang kahit micrometers na error. Opo, Pangulo, maaari po. Kahit ngayon din. Sa sandaling iyon, agad na sumagot si Silas. Imposible. Kung gagamitin natin ang isang sandata na hindi pa nasusubukan sa labanan at magkaroon ng pagkabigo, sino ang sasagot sa pampulitikang responsibilidad na yon? Ito ay isang pagtataksil. Pinutol ng Pangulo ang kanyang mga salita. Hindi ba pagtataksil na makita ang mga sundalo na naghihirap ng walang kalasag? Iyan ay isang masaker. At direktang tinawagan ng Pangulo ang Prime Minister ng Pilipinas. Ang tawag sa pagitan ng dalawang pinuno ay tumagal lamang ng 41 segundo. Ang sagot ng Prime Minister ng Pilipinas ay napakaikli. Ipapadala namin, sasamahan din namin ng technical team. 46 na oras pagkatapos, sa Al Udeid Air Base sa Qatar, si Caleb, isang 21 taong gulang na American Air Force soldier, ay nakatingala sa kalangitan sa gilid ng runway. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tuyong-tuyo ang kanyang labi. Umalingaw-ngaw ang radar alert sa buong base, at sa kabilang panig ng disyerto, nagsisimula ng makita ang apoy ng Iranian missile boosters. Ang Patriot ay saturated. Walang karagdagang interception. Nang marinig ni Caleb ang sigaw ng kanyang kasamahang sundalo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ina sa kanilang tahanan. Sa ilalim ng kalangitan na walang kalasag, ang tanging magagawa niya ay manalangin. Sa sandaling iyon, ang mga hindi pamilyar na truck-mounted launchers na nakalinya sa isang sulok ng base ay sabay-sabay na nakatutok sa kalangitan. Ito ang Air Defense Missile Unit na dumating mula sa Pilipinas. Sa ibabaw ng ulo ni Caleb, kasabay ng isang nakabibinging tunog, umakyat sa kalangitan ang isang puting haligi ng usok. Ano iyon? Hindi iyan American equipment. Nang idilat ni Caleb ang kanyang mga mata, isang tanawin na parang malaking paputok ang nakalatag sa kalangitan. Bago pa dumating ang mga Iranian missile sa base, sunod-sunod na tinamaan ng kalasag ng Pilipinas ang mga kalaban sa ere. Walang kahit isang pagkakamali. Sa ulan ng bumubuhos na misil, ang kalasag ng Pilipinas ay parang isang buhay na nilalang na nakahanap ng mga target at tiyak na sinisira ang mga ito. Target destroyed. Patuloy na kumpirmado ang pagkasira. Matagumpay ang interception ng lahat ng target. Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa control room at kumalat sa buong base. Bumagsak si Caleb sa lupa at umiyak ng malakas. Sa sandaling ang kamatayan ay papalapit na, ang kalasag mula sa isang malayong bansa na hindi niya alam ang pangalan ay nagligtas ng kanyang buhay. Sa White House Situation Room, umalingaw-ngaw din ang parehong sigawan. Ako rin ay kinuyom ang aking kamao sa communication room ng base. Umagos ang luha sa aking mga mata. Dahil ang bawat pulang tuldok na nawawala sa screen ay ang buhay ng mga sundalo na tulad ni Caleb. Ang kalasag na ginawa ng Pilipinas ay nagligtas sa mga anak ng Amerika. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Ang komunikasyon ng Iran Revolutionary Guard Corps na naghahanda para sa ikatlong alon ng pag-atake ay nakuha ng defensive team ng CIA. Kumpirmado ang kakayahan ng interception. Ang mga umiiral na pattern ay hindi na epektibo. Ang posibilidad ng karagdagang pag-atake ay 0%. Agad na itigil ang operasyon. Umalis ang Iran. Ang kalasag ng Pilipinas ay hindi lamang pinigilan ang mga misil. Giniba nito ang mismong kalooban upang ipagpatuloy ang digmaan. Nakatingin si Silas sa screen na namumutla ang mukha. Paulit-ulit na lumitaw ang mga tawag mula sa Lockheed Martin sa kanyang smartphone. Ngunit hindi niya masagot ang mga ito. Kinaumagahan, pagkatapos huminto ang missile attack ng Iran. Ang hangin sa Washington ay bumagsak sa isang ganap na naiibang bigat. Sa malalaking screen sa White House Situation Room, patuloy na ipinapakita ang real-time footage mula sa kalangitan ng gitnang silangan. Ngunit ang mga upuan ng mga lobbyist na masiglang nagsasalita hanggang kinabukasan ay bakante. Ang kuta ni Silas ang unang bumagsak.
Ang maling ulat na nagsasaad na binago ang data ng kagamitan sa depensa ng Pilipinas na ipinadala niya sa pamamagitan ng lihim na channel ng Pentagon ay ganap na pinabulaanan ng Field Verification Report ni Connor Henry, ang CIA analyst, na ipinadala sa field. Si Henry ay dating malapit na kaalyado ni Silas. Ngunit ang perpektong production line na nakita niya sa 55 palapag sa ilalim ng lupa, ang 100% interception rate na naitala sa firing range sa West Coast, at ang kamay ni punong Inhenyero Santos na nagpatuloy sa paghasa ng mga piyesa na parang ginugugol ang kanyang kaluluwa sa parehong trabaho sa loob ng 34 na taon ay nagpabago sa kanyang puso. At ang napakalaking kakayahan ng kalasag ng Pilipinas sa totoong labanan na naganap sa harap niya ang nagpukaw sa kanyang huling konsensya. Ang ulat na isinumite ni Henry ay hindi lamang naglalaman ng data ng 100% interception rate ng Pilipinas, kundi pati na rin ang detalyadong ebidensya kung paano binago ang ulat ni Silas. Walang awa ang resulta. Si Undersecretary Silas ay agad na ipinatawag sa Department of Defense Inspector General. Sabay-sabay siyang kinasuhan ng pagpapakalat ng maling ulat, hindi tamang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng depensa at paglalagay sa panganib ng pambansang seguridad. Agad na binawi ang kanyang Pentagon Access Pass at ang monopolyong nakasentro sa Lockheed Martin na sinubukan niyang protektahan ay bumagsak sa loob ng maikling panahon. Si Grayson Walker na nagtulak ng resolusyon upang pigilin ang pagkuha ng kagamitan ng Pilipinas sa Senate Armed Services Committee ay napilitang magbitiw sa kanyang posisyon bilang senador. Sa harap ng himala ng kalasag ng Pilipinas na nasaksihan ng buong mundo, wala ng kabuluhan ang kanyang mga pampulitikang salita. Ilang araw pagkatapos, muli akong tumayo sa conference room ng NATO headquarters sa Brussels. Ang lugar ding iyon kung saan pinawisan ako ng malamig dahil sa matalas na tanong ni Representative Back ilang araw pa lang ang nakalipas. Ngunit ngayon, lahat ay iba. Tumayo ang NATO Secretary General sa podium at formal na idineklara sa harap ng mga diplomat ng mundo. Ang NATO ay mag-aampon ng multi-layered air defense system ng Pilipinas bilang bagong pamantayan para sa integrated air defense ng Europa. Ang teknolohiya ng Pilipinas na napatunayan sa krisis sa gitnang silangan ay magiging golden standard para sa seguridad ng buong alyansa. Sabay-sabay na tumayo ang mga delegasyon ng 28 bansa at nagbigay ng mahabang palakpakan. Si Representative Back ng Poland na nagpahirap sa akin ilang araw pa lang ang nakalipas ay lumapit sa akin ng may kalmadong ngiti at humingi ng pakikipagkamay. Hindi lang ito pagpupuri sa paggawa ng isang mahusay na sandata. Ito ay ang pinakamataas na paggalang sa isang kalasag na ginawa sa pamamagitan ng paggugol ng kaluluwa upang protektahan ang buhay ng alyansa. Sa eroplano pabalik sa Washington, isinusulat ko ang draft ng memorandum para sa muling pagtatayo ng alyansa na isusumite sa Secretary of State. Ang katotohanan na ang dugo at pawis na aming ibinuhos noon upang protektahan ang isang maliit na bansa na hindi pa namin kilala ang pangalan ay bumalik ngayon bilang isang himala na nagligtas ng 38,000 sa aming mga anak. Isinulat ko ang unang pangungusap ng ulat. Ang Pilipinas ay hindi na isang maliit na kaalyado na dapat nating unilateral na protektahan. Ito ay isang kasosyo sa seguridad na unang dumating upang iligtas tayo sa sandali ng krisis. Sa kasaysayan ng Department of State ng Amerika, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ang isang memorandum na nagbabago sa istruktura ng relasyon ng alyansa simula nang itatag ang NATO. Hindi bilang tagapagtanggol at pinoprotektahan, kundi bilang pantay na kasosyo na nagpoprotekta sa kalangitan ng bawat isa. Iyan ang bagong pandaigdigang kaayusan na nilikha ng himala ng 46 na oras. Habang nakatingin ako sa malalim na asul ng Atlantic Ocean sa labas ng bintana, sa huli ay naaalala ko ang mukha ng isang tao. Si Commander Barzani, na nasa bulubunduking lugar sa hilagang Iraq, na humahawak sa lumang dog tag ng kanyang lolo at nagsabing magkapatid sila ng Pilipinas. Tama ang kanyang mga salita. Tanging ang mga bansang naranasan ang mawalan ng kapayapaan ang nakakaunawa sa bigat ng isang kalasag at ang kalasag na ginawa ng kanilang determinasyon ay sa kalaunan ay magbabago sa kapalaran ng mundo. At ngayon, isang huling piraso na lamang ang natitira, ang tunay na lihim na nakatago sa lumang dog tag na iningatan ni Barzani at ang huling mensahe na ibinabato ng kalasag ng Pilipinas sa mundo, lagpas sa disyerto ng gitnang silangan.
Matapos ang lahat ng bagyo, muli akong bumalik sa malamig na bulubunduking lugar sa hilagang Iraq. Dahil pakiramdam ko, ang tigang na larangan ng digmaan na ito sa harap ko ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa mararangyang hapunan sa Washington o sa mga sopistikadong pulong sa Brussels. Sinalubong ako ng pamilyar na figura ni Commander Barzani na nakasuot ng kanyang lumang uniforme militar bilang huling misyon ko bilang CIA Field Coordinator. Ngumiti siya ng tahimik habang hinahawakan ang aking kamay. Sa likod niya, ang mga mandirigmang Kurd na armado ng mga kagamitan ng Pilipinas ay nagbabantay sa kabilang panig ng hangganan ng Iran. Ngayon, ang mga Iranian tank o ang ulan ng misil ay hindi na makapagpapanginig sa kanila sa takot dahil ang kalasag ng Pilipinas ay sabay na nagpoprotekta sa kanilang kalangitan at lupa. Commander Barzani, maaari mo bang ikuwento sa akin ang tungkol sa dog tag na ipinangako mo? Sa aking tanong, kinuha ni Barzani ang lumang metal na piraso na nakasabit sa kanyang leeg. Isang dog tag na halos burado na sa paglipas ng panahon. Hinaplos niya ito gamit ang kanyang daliri habang nakatingin sa malalayong bundok. Noong unang panahon, ang aking lolo ay nagpunta sa isang hindi pamilyar na lupain na tinatawag na Korean Peninsula bilang isang sundalo ng United Nations. Nagdugo ang aking lolo habang ipinagtatanggol ang isang hindi kilalang burol. Tahimik siyang nagpatuloy. Ang Korea na nakita ng aking lolo noong panahong iyon ay isang bansa na nawalan ng lahat at nadurog, tulad namin ngayon. Ngunit iniwan sa akin ng aking lolo ang mga salitang ito hanggang sa kanyang kamatayan, sabi ni Barzani habang mahigpit na hinawakan ang dog tag. Ang bansang iyon na pinrotektahan natin ay hinding-hindi makakalimot sa kanilang utang na loob. Tahimik silang aakyat sa bundok kahit na dahan-dahan na parang pagong. At balang araw, babalik sila bilang isang kalasag na lumilipad sa kalangitan. Lumitaw ang luha sa mata ni Barzani. Itinuro niya ang maliliit na letra na nakaukit sa likod ng dog tag. Mayroon itong mga letra na tila inukit sa isang unit sa Korea noong unang panahon. Malasakit. At may isa pang salita, para sa bayan. Tahimik na sabi ni Barzani, hindi tinulungan ng aking lolo ang Korea, tinulungan niya ang aming kinabukasan. Dahil pagkalipas ng ilang dekada, ang kalasag na ito na ginawa ng Korea ay nagligtas sa akin, ang apo ng aking lolo, at sa aming mga anak. Direkta niya akong tiningnan sa mata. Evan, alam mo ba ang kahulugan ng pelikulang, kahit ang pagong, lumilipad? Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Kahit ang pagong na nagtatago sa ilalim, kapag napilitan sa dulo ng bangin, sa sandaling humakbang sila para mabuhay, lumilipad ang pagong. Tumingala siya sa malayo. Ganoon ang Korea. At ngayon, sinusubukan din naming tahakin ang landas na iyon. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Barzani. Ang kalasag ng Pilipinas ay hindi lamang isang napakalaking tagumpay ng teknolohiya. Ito ay ang mainit na puso ng isang bansa na hindi nakalimot sa utang na loob na natanggap nito noon at bumalik upang bayaran ang utang na iyon sa kabilang panig ng mundo. Tanging ang mga bansang naranasan ang mawalan ng kapayapaan ang nakakaunawa sa bigat ng isang kalasag at tanging ang mga bansang nawalan ng lahat sa larangan ng digmaan ang makakagawa ng pinakatapat na kalasag. Ang katotohanang iyon ay napatunayan sa tigang na lupaing ito. Bago ako umalis sa Iraq, tahimik kong inilagay ang tuldok sa huling ulat. Ang isang bansa na tahimik na naghahanda ay sa huli ay magbabago sa mundo. At nagpatuloy ako sa pagsusulat. Ang Pilipinas ngayon ay naging kalasag ng mundo na hindi na kayang balewalain ng sinuman. Ang Pilipinas na dati nating kilala ay hindi lang basta bansa ng pagkain at musika. Ito ay isang bansa na mauunawaan lamang kapag narinig mo ang tibok ng puso ng 55 palapag sa ilalim ng lupa at nakita ang mga kamay ng mga manggagawa na ginugugol ang kanilang kaluluwa sa antas ng nanometer. At ang salitang nakaukit sa lumang dog tag malasakit iyon, ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mga kababayan, nasaksihan ninyo ang himala ng 46 na oras na ikinuwento ni Evan Cole, isang CIA field officer. 46 na oras na nagligtas ng 38,000 buhay. 100% success rate na pinili ng 19 sa 28 bansang miyembro ng alyansa at isang malasakit na pumunit sa malaking lobby. Nagtataka tayo sa laki ng mga numero, ngunit sa likod ng mga numerong iyon ay ang mga buhay ng mga hindi kilalang mananaliksik na nagtatrabaho ng magdamag sa mga underground na pabrika
at ang mga manggagawa na nagpapanatili ng kanilang pakiramdam sa mga daliri sa loob ng 24 na taon. Nang sinabi ng lahat na imposible, nang sumuko ang mundo, tahimik na kinumpleto ng Pilipinas ang kalasag na parang tinatawanan sila. Isang opisyal ng militar ng Amerika sa isang base ang naglarawan sa sandaling iyon. Ang dala nila ay hindi misil. Ito ay isang insurance policy para sa kaluluwa ng mga sundalo. Habang nagkakalkula ang mga lobbyist, nakipaglaban ang Pilipinas sa ilalim ng parehong ulan at nakuha ang respeto ng mundo. Mula sa panahon na walang sinuman ang naniwala sa kanila, tahimik at sa huli ay tama sila. Kung sa tingin ninyo ay dapat maabot ng kwentong ito ang mas maraming tao, mangyaring ibahagi ito. Ang isang pagbabahagi ninyo ay makapagpapahatid sa mundo ng sakripisyo ng mga nakalimutang mandirigmang Kurd at ng tunay na lakas ng teknolohiya ng depensa ng Pilipinas. Kung napainit ang inyong puso, iwan lamang ang 2 salita sa komento. Para sa bayan. Tahimik kami at sa huli ay nagtagumpay.